Hello, what's up mga kumarkuntigan? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mapampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontras sa mga malas. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel. Mabuhay! O, kumusta po kayo ha mga kumarkuntigan? At since nga ngayon po ilang araw na lang, ay nako, officially papasok na nga po ang Year of the Fire Horse o ang 2026. Nako, dapat po mag-prepare na po tayo ha mga kumarkuntigang. Kasi ano-ano ba yung mga dapat nating ihanda ha mga kumarkuntigang? Sana lalapit pong pagpapalit na naman po ng bagong taon. Nako, baka naman kayo nga ha mga kumarkuntigang, nako, busy sa paghahanda o yung pag-iisip naman kung ano mga lulutuin po ninyo. Pero kayo naman po ay hindi pa decluttered ng mga lugar po ninyo o ng mga tahanan po ninyo, nako, negative yan ha makmarikutigang. Pues, ngayon po ituturo ko po sa inyo yung mga bagay-bagay po na dapat po ihanda natin at dapat natin gawin bago po pumasok ang bagong taon. Talaga ba? Ano yung mga yan? Yun na nga po ha makmarikutigang, kaya wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin to. Wala na masyadong maraming mga intro-intro. So, let's go na. So, yun na nga. Ngayon nga po, ha, makumarikutigang, anong petsa na ba? December 3 na, ha, makumarikutigang, ilang araw na lang. 27 days na lang, ha, makumarikutigang, yun na. Bagong taon na naman. Nako, parang tinan nyo naman yung background ko, ha? Parang tayo nasa forest na naman, ha? Diba? At yun na kasi, ha, makumarikutigang, tayo po ngayon ay magre-ready na nang yun na nga, mga dapat nating tanggalin o linisin at i-decluttered natin sa ating mga tahanan para tayo po yun na nga, makapaghanda na tayo, makaakit naman ng mga sinasabing positivity, mga bagong energy po ha, makumarikutigang ng 2026. Nako, baka ito po ha, makumarikutigang, andyan pa po sa mga tahanan po ninyo. Ano-ano ba yung mga yan? Marami po ha, makumarikutigang. Pero mayroon lang po tayong babanggitin ilang mga bagay-bagay po na dapat po talagang dapat eliminate nyo na po at tanggalin nyo sa mga tahanan po ninyo. Ano-ano ba yung mga yan? Yung mga sinasabing mga cluttered na yan na dapat po tanggalin natin sa ating mga tahanan bago supapit ang bagong taon. So ito nga po ha, makumarikutigang. Number 1, nako, yung mga luma nyo pong mga gamit na sira-sira. Nako, kayo po ba hamak marikutigang, may marami pong mga naipon na mga sira-sirang gamit dyan nung nagdaang taon o yung mga previous years pa na hindi nyo talaga itinatapon baga. Yung parang ang tatagal na yung mga sira-sirang mga washing machine, mga sira-sirang electric pan, mga sira-sirang po mga rice cooker, ini-imbak nyo pa din sa mga tahanan po nyo, sa bodega po ninyo. Alam nyo po ba hamak marikutigang, nako, yan po ay nagki-create po ng mga stagnant energies. Kaya kayo po, parang ang bagal-bagal ng pag-asenso po ninyo kasi yan po ang humahadlang. Yan po ang mga nagiging blockages sa inyo, sa buhay po ninyo kapag kayo po may mga kinikip o tinatagong mga sira-sirang gamit dyan sa mga tahanan po ninyo. Kaya ipagtatapon nyo na po yan, hamak marikutigang, o ipagpalit nyo na po yan ng mga plastic na mga timba dyan sa magbubuti. Meron ba gano'n? Meron gano'n na makumariktigang yung mga lumang mga electric pan, lumang washing machine, lumang mga laptop. Meron ba gano'n? Opo, pinapalitan yan na makumariktigang ng mga plastic, yung mga plastic na timba, plastic na planggana, mga tabo, yung mga kusinilya ba pinapalitan? Meron na makumariktigang. Yung bang oro ka, nakatinang mata ko, hamak marikutigang, ano ba itong nangangating to, leche? Kasi parang nagbago kasi ko naman ng sabon ngayon mga marikutigang na bubuisit ako sa sabon na nabili ko. Makate. Leche talaga So yun po, hamak marikutigang, yan ang number 1. Mga sira-sirang gamit sa mga tahanan po ninyo. Nako, tanggalin na natin yan. Itapon na natin yan bago po magbagong taon. So number 2 po, hamak marikutigang, ano pa? Yung mga luma nyo pong mga damit at mga sira-sira na. Nako, pinagsususot yung pabubaga naman yan, hamak marikutigang. Pagpapahingahin nyo naman yung mga damit yung... Pagpahingahin nyo naman yung mga damit yung yan, hamak marikutigang. Pag-retire nyo na. Halimbawa kayo po may mga lumang damit yan, ng mga yung wasak-wasak na, yung gula-gulanit na, yung butas-butas na.
Naku po, Mariosep, negative na rin po ang dinadala niyan, hamak mari kung tiga. At alam niyo kung anong nagiging epekto niya sa atin. Yung palagi na lamang tayo po may kung ano-anong nararamdaman sa ating katawan. Yung mga sakit-sakit baga, yan ang hinihigop na energy niyan, yung mga sirasirang damit na yan. Kasi nga, hamak mari kung tiga, yung mga sirang damit na ganyan, disposable naman, hamak mari kung tiga, ipagtatapon nyo na yan. At diba sabi ko nga sa inyo, kapag bagong taon, bago magbagong taon, hamak mari kung tiga, kayo po magtapon ng mga sets po ng mga damit po ninyo. Yung sinasabing pagtatapon po ng mga lumang damit, parang sumisimbolo po yan ng pagtatanggal natin o pagtatapon ng mga negatibong enerhiya na lumukob sa atin ng buong taon. Halimbawa, kayo po yung mga luma dyan ng mga panty, brief, sando, mga bra. Yung talagang gula-gula rin tayo, mga bacon na. Yung wala ng mga garter. Yung windang-windang na, sira-sira na, parang gula-gula nito na. Ipagkakakunin na naman yan, hamak kumari kung tiga, nakakarimarim na yan. Kasi nga po ako, hamak kumari kung tiga, pagka ako nakakita ng ganyan, si Gabi, kapag may suot siyang ganyan, yung mga butas-butas na sando, ayoko nakikita ng ganyan. Kasi, ano ba naman yung mga sirang damit na yan, sinasabi ko sa kanya, tanggalin mo na yan, tapo mo na yan. Huwag mo nang isusuot siya mga butas-butas na yan. Kasi kapag kaganyan po, parang ang sinisibulungan po niya, parang kahirapan, poverty, tsaka yun na nga, yan po nagiging kusga ng sakit. Kaya tanggalin nyo yan. Tapos yun na nga sabi ko sa inyo, sa December 31 po, bago po pumasok ang bagong taon, eto, mag-prepare na kayo nun, mga damit po nyo. Lumang damit po, hamak mari. Isang sets lang naman po yan. T-shirt, short, mga blouses, mga pantalon nyo, luma, mga medyas, panty, brief, ganyang bra, tapos yung mga pantalon, kahit mga luma, basta yung pinakalumang hindi nakasya sa inyo, yung pwede nang i-dispose, yan po ibalutin nyo lamang po sa isang plastic. Kasama po yung mga lumang tsinelas at sapatos, hamak mari. Yung talagang windang-windang na. Yan po ibabalutin nyo sa isang plastic. Tapos, pumunta po kayo sa any body of water na umaagos. Yung papalayo, pero yung mga dagat, pwede po yung mga ilog-ilog, yan. Puso ngayon ng baha. Ipadala nyo sa baha. Opo, hamak mari kung tiga. Itatapon natin yan sa any body of water na umaagos, palayo sa atin. Pero simple nyo lang naman po, hamak mari kung tiga, kasi baka kayo mahuli po ng barangay. Kakita ko yun, oy, anong tinatapo mo dyan? Tatapo ka ng basura, huliin pa kayo. Magmumulta pa kayo. Tapos makasabihin niya, yun, utos po yun ni Rico Mori. Sabi magtapon daw pag bago daw inspiras ng bagong taon. Bahala ka sa buhay nyo. Hindi ba pwede ibalunan lang sa lupa? Pwede rin naman po hamak kumari pero mas maganda nga daw po kung yan po itatapon natin sa any body of water na umaagos papalayo sa atin. Mas maganda yung mga ilog o dagat. So ganun po hamak kumari kung tingnan yung buko. Habang-haba na naman tayo kasi andito nga sa ating back from the garden, nandalaki na ng ating mga ating mga tawag nga sa halaman na to, yung Syngodium ba to? Syngodium bang tawag dito? Parang mahal tong mga halaman na ganito, yung original na halaman na to. Ano nga to? Yung mga delicioso, di ba? Yung mga delicioso, ewan ko. Ilodentron ba to? Eto, may pako dito. Makubari kong tigang pako. Yan, ganun ang gawin nyo ha, makubari kong tigang. Pagtatanggalin nyo yung mga luma nyo pong mga damit-damit dyan. Isa pa po ha, makubari kong tigang, pangatlo po. Kayo po ba yung gumagamit pa ng mga sirasirang mga tuwalya? Yung mga sirasirang mga kumot at punta ng unan po ninyo. Nako, pinagpapalitan din po yan ha, makubari kong tigang. Palitan nyo na po yan. Kung halimbawa ang mga ginagamit yung tuwalya, mga punda o mga kumot po ninyo, yung windang-windang na, warak-warak na sira-sira at gulang-gulanit na, ipagtatapon nyo na po yan, hamak mari kung bigang. Pero, huwag nyo pong gagawing basahan kasi marami po akong nakikita ganyan. Sa amin, nabubusit ako pag ganyan, ginagawa ng nanay ko. Ginagawang basahan yung mga luma namin damit. Sabi ko, leche. Sabi ko, nay, gawing basahan nyo. Leche talaga tinawag kong leche nanay ko. Hindi ba hamak mali ko sila ang tinat leche? Sabi ko, leche! Sabi ko, ano ba to? Bakit yung ginagawa kong basahan yung mga damit na luma? Negative kasi yan, hamak mali ko tiga kasi yan po mangyayari sa inyo. Parang yung negativities na pwede nyong macwire, nako, malakas na malakas yan, makapagpahirap baga sa inyo. Tsaka, kumbaga kayo parang mamatahin kasi ng tao kasi parang
napakababa naman ng ginawa nyo sa damit po ninyo. Pinampunas nyo ng dumi. Pinampunas nyo ng sahig. Di para kayo inunugod na rin yung uso nyo sa sahig. Ganun kasi mangyayari. Parang kayo mamatahin at mamaliitin ng mga tao kapag kawinawan ninyo po yan. Parang ang baba-baba ng tingin sa inyo. Parang yun, basahan. Kung kailan kayo lang kailangan, saka lang kayo ginagamit. Pero pagka wala na kayong, yung tawag doon, wala na kayong pakinabang, itatapon na lang kayo sa basurahan. Nako, wag ganun ha, mga kumaritig, wag yung gagawin niya sa mga lumang damit po ninyo, sa mga lumang tuwalya o lumang kumot po ninyo. Ang gawin niyo po ha, mga kumaritig, ibalot niyo po nga po yan sa isang plastic na itim at i-dispose nyo na po yan sa mga basurahan. Pwede niyo po tapon ha, mga kumaritig, pero wag niyo pong susunugin. Hanggat ang mga damit po ng tao ay buhay pa, yung tao na nagsuot yan, buhay pa, wag niyo susunugin ang damit. Negative yan, malas kasi yan ha, mga kumaritig. Pero kapag ang tao ay namatay na, may mga namatay kayong mga kamag-anak, tapos wala namang kumukuha ng mga damit nila, pwede nyo sunugin yan o pwede nyo ibenta sa ukay-ukay. Kikita pa kayo. Opo ha, mga kumaritig. Pero kapag buhay pang tao, luma ng damit, huwag nyo susunugin. Pwede nyo siyang itapon sa basurahan o itapon sa ilog o sa mga tubig na umaago, sa mga dagat, ganyan sa mga creek. Huwag lang sa kanal, baka magbara. Kayo pa yung mag-cause ng ng flood control. Baka kayo masisipan ng DPWH. Kayo pala yung nagtatapo, kaya bumabaha. Nako. Yun po hamak maritigang, tuwalya, kumot at pundak, pagtatanggalin niyo po yan. Isa pa po hamak maritigang, yung mga karton o mga boxes na walang laman at yung mga buti-buting mga basyo dyan sa mga kusina po ninyo. Pagtatanggalin nyo rin po yan, hamak marikuntigang, kasi yan po, cluttered na rin po yan, na humihigop yun ng mga negative energy at stagnant na enerhiya na nagkokos nga po ng kahirapan ng buhay ninyo. Talaga po. Opo, halimbawa kayo po may mga bote-bote dyan, ibenta nyo sa magbubote, kikita pa kayo. Halimbawa kayo po nangongolekta ng mga wine bottles, yung kay kulay green, ang ginagawa ko dyan, hamak marikuntigang, marami akong naipon na ganyan eh. Nire-recycle ko yan. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga water plant, mga photos, mga bamboo plant, yan. Tapos sinasabit ko sa mga puno, tinatalian ko. Ang ganda. Tapos pwede rin yung i-recycle gawin yung lamp, lalagyan yung kandila, may nabibili pang cut niyan eh, para mabuksan nyo, tapos tatalian nyo siya, sasabit nyo sa mga garden po nyo. Ang ganda ng effect. Oo, ganun din po yung mga lumang mga lata-lata. Nako, huwag kayo mag-iipon yan ng mga lata ng biskwit, yung mga galon-galon ng ice cream, na hindi nyo na ginagamit. Basta tandaan nyo po, hamak marikuntigang, lahat ng gamit na hindi nyo na ginagamit o sira na, pagtatanggalin nyo na po yan, itapon nyo na yan. Kasi ibig sabihin, hindi na po gamit yan. Basura na yan. Opo, hamak marikuntigang, tanggalin nyo po yan. Isa pa po, bago po magbagong taon, hamak marikuntigang, nakakalimutan po nyong gawin. Yung pagpapalit po ng mga kalendaryo, nako, February na, March na ang kalendaryo, December pa rin. Nako, kayo naman po bumili ng mga kalendaryo, huwag kayo umasa doon sa mga namimigay sa mga bangko, sa mga supermarket. Bumili kayo ng mga kalendaryo, murang-mura lang ang kalendaryo ngayon, hamak marikuntigang. At saka bago po mag-December 31, dapat nagpalit na kayo ng kalendaryo para pagpasok ng bagong taon, yung New Year, bago na ang kalendaryo natin. Kasi forward, kumbaga looking forward tayo sa bagong opportunities. Yan, hindi yung pa-backward tayo, yung March ng petsa, ang kalendaryo nyo, December pa rin. Nako, negative yan, hamak marikuntigang. Isa pa po, bago magbagong taon, hamak marikuntigang, panlima. Yung mga luma nyo pong mga walis-walis. Yan, walis tambo, walis tingting, yung mga map heads po ninyo, tsaka basahan. Pagpapalitan nyo po yan ng bago lahat, hamak marikuntigang. Tapos, yung mga lumang tingting, walis tingting po, yan, dapat, bago pa magbagong taon, yung December 31, dispiras po ng bagong taon, meron na dapat kayo niyan, at merong napakainam na ritualan ginagawa para kayo po'y swertihin dyan sa walis tingting. At yan pong isusod natin na i-share sa inyo kung paano maging maswerte ang mga walis tingting ninyo. Talaga ba? Opo, hamak marikuntigang. Isa pa po, pang-pito. Pang-pito na ba? Kung kayo po, hamak marikuntigang, meron dyan mga basag-basag, mga lamat-lamat ng mga plato, platito, baso, hamak marikuntigang, at mga tasa.
Pag tatanggalin nyo na po yan, putol-putol yung mga tangkay ng mga tasa po ninyo, iniinuman nyo pa, yung may crack na, bingaw-bingaw na yung plato nyo, kinakainan nyo pa. Negative din yan, mga kumari kong tigang. Yan naman pong nagiging dahilan, kaya tayo po'y laging may mga sakit-sakit din. At tayo po'y lagi na lamang mabilis na nauubusan ng ating kaperahan kapag tayo po'y gumagamit pa ng mga ganyan, yung mga basag-basag at mga lamat-lamat at bingaw-bingaw na ng mga baso, plato, platito, tasa. Nako, tsaka mas maganda po mga kumari kong tigang, ang sekreto po ganito. Every year po dapat mga kumari kong tigang, nagdadagdag po tayo mga kumari kong tigang ng mga plato at baso natin. Halimbawa kayo po bibili ng ilang set lang, mga 6 na set lang ng mga bagong plato, bagong baso. Kahit yung may mga dati pa kayo mga ginagamit, tapos syempre minsan rin nakukulang yan eh. Minsan nababasag ng ibang baso, minsan tatatlo na lang natitira, minsan 2 na nga lang natitira eh. Sa amin nga 2 na lang ang baso. Kasi laging basag, nababasag. Ngayon, dapat kayo, nag-replenish kayo o nagdadagdag po kayo ng mga bago nyong mga gamit sa pagkain, yung sa kainan. Tsaka yung mga bago nyong mga lutuan, magandang-maganda rin po yan. Kasi yan po, sumisimbolo po yan kasi ng kayamanan. Kasi yung pag tayo nagluluto, yan, magandang-maganda makatrak yan ng prosperity and abundance. Pagka tayo lagi may niluluto, yung lagi tayong nagluluto sa kalan natin. Dapat pa, mga bago yung ating kasirola, baka naman pingkaw-pingkaw na rin yung mga tatangnan, wala nang mga takip-takip, basag-basag na. Pagpapaltan nyo na, yung bibidikit-dikit yung mga itlog sa nyo, hindi na yung non-stick. Nako, negative na po yan, mga kumari kong tigang. Palitan nyo na po yun ng bago, bumili kayo, ang dami naman ng umura ngayon, mga kumari kong tigang, sa mga in-check, yung mga galing China, plato, baso, marami dyan, yung mga kinikilo pa nga. Palitan nyo na po yan, mga kumari kong tigang, para kayo maging positive naman ng aura po ninyo habang kayo po kumakain. So yun, pang-7, pang-8 po, mga kumari kong tigang. I-check nyo na rin po, mga kumari kong tigang, yung mga sira-sira nyo pong mga muebles o gamit na sa bahay po nyo, especially po yung mga ilaw, pundidong ilaw, mga tumutulot, mga leaking, mga naglilik na mga gripo, mga tubo, ganyan. Kasi negative po yan. Pagka ganyan pong ang sitwasyon nyo po, meron kayong mga naglilik dyan ng mga tubig, mga butas-butas na mga bubong, mga umaapaw-apaw na mga septic tank, ganyan. Yung mga imbornal po ninyo, barado lagi, pundido yung mga ilaw nyo, yung pagpapalitan, isa na lang umiilaw, yung 6 wala na, pundido na, yung mga chandelier nyo, ginagamit nyo pa, ayaw pa pagtatanggalin. Negative din po yan, mga kumari kong tigang. Kaya, pagpalta-paltan nyo na po yung mga bago, yung mga bumbilya po ninyo, at ipagawa nyo yung mga sira-sira nyo pong mga tubo para kayo swerte na ngayong 2026. O, di ba ga? Marami pa po yan, mga kumari kong tigang. Pero yan lang po yung mga basic na dapat po abatan nyo. Unahin na po yan, mga kumari kong tigang. At syempre, hindi po mawawala yung pagpe-prepare natin ng mga tahanan natin. Tayo po syempre ay maglilinis at magke-cleansing ritual po tayo, mga kumari kong tigang. At di ba sabi ko sa inyo, kapag December 31, dyan po natin ginagawa yung ating ultimate na smudging ritual na tayo po yung nagpapausok ng buong bahay para paalisin yung mga sinasabing nanuot na at namumugigi na dyan ng mga negative energy na lumanit na sa bahay po ninyo. Paalisin natin yung mga masamang mga elemento, masamang espiritu o yung mga negative energies na andyan nga po at dyan na tumira sa bahay po ninyo. Nako. So, ganun po, mga kumari kong tigang, pagtatanggalin na po yan. Papasukin natin ng lahat ng kaswertehan ngayong 2026 pa tayo talagang mabugigi at talagang tayo saganain naman. Di ba? Gusto nyo yan? Gusto ko yun, mga kumari kong tigang. So, yun po, mga kumari kong tigang. Sana po may napunta kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertehan at pagkontra sa mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless you. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Nako, 2026 na Masila ng panahon. Tayo nag-start dito 2019 Tingnan nyo ilang taon na. Tayo dito yung nagmamarites pa rin, mga kumari kong tigang. Siya, go, mga kumari kong tigang. Darna!